Update tayo sa Typhoon Marce. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po muli sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rapi, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Opo, sa ngayon ba may nangyayari pa ring rapid intensification at ano ang posibilidad na umakyat sa Super Typhoon category itong bagyong Marce? Well, Rapi, kung ikukumpara natin sa lakas nitong nagdaang 24 hours, no? Alas 11 kahapon, around 75 kilometers per hour ang maximum wind dito. Ngayon, nasa 120 kilometers per hour na. So, the last 24 hours, 45 kilometers per hour ang inilakas ng maximum sustained wind dito, no? So, iyon ay isang senyales na nag-undergo ng process ng rapid intensification ang bagyong si Marce during the last 24 hours. At sa susunod na 2 hanggang 3 araw, bagamat hindi na natin naasahan, posible pang mas mataas na level ng typhoon, kumbaga yung mas malalakas na hangin sa typhoon category, ang abutin nito bago nga tumama sa anumang bahagi ng extreme northern Luzon or tumawid sa mga dagat dito nga sa may bandang extreme northern Luzon. Kaya ngayon pa lamang or simula pa kahapon, actually, abiso natin sa mga kababayan natin na maging handa sa posibleng paglapit ng bagyong si Marce dito nga sa may bandang northern Luzon area. Saan mga lugar po ang posibleng ulanin at isa-ilalim sa tropical cyclone wind signal dahil po sa bagyo? Well, sa ngayon po, no, within 24 hours, inaasahan natin na may moderate to heavy rains na ulan dito sa lalawigan ng Cagayan. At habang lumalapit yung bagyo dito sa Northern Luzon, for example, bukas, madadagdagan na yung mga lugar na makakaraming sa paulan, Batanes, Cagayan at Apayao. Hanggang sa darating naman na Huwebes ay posibleng may mga pag-ulan na intense to torrential sa Cagayan, moderate to heavy naman or heavy to intense sa Apayao, Ilocos Norte at Batanes. Samantalang moderate to heavy sa Isabela, Abra, Ilocos Sur, Kalinga at Mountain Province. So, paalala sa mga babae natin sa mga nabanggit na lugar, maging alerto sa mga posibleng pagbaha, lalong-lalo na po yung nakatira sa mga mababang lugar o low-lying areas. Sa mga komunidad na malapit po sa ilog, posibleng tumaas yung level ng tubig at magbaha po dito nga sa gilid ng mga ilog. Posible rin magdulot ng mga pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng mundo, lalong-lalo na kung ilang araw nang napapansin ng mga kababayan natin o naoobserbahan na may mga pag-ulan na bagamat mahina na pwedeng magpalambot nga nitong mga bahaging ito ng mga kabundukan. Samantala, in terms of warning signal naman, Rapi, sa ngayon, warning signal number 1 pa lang ang nakataas sa Batanes, sa Cagayan kasama ang Babuyan Island, sa lalawigan ng Isabela, Ilocos Norte, Apayao, ganun din sa Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao sa northern portion ng Nueva Vizcaya. May warning signal number 1 din sa northern portion ng Quirino at sa northern portion ng Aurora. At yun nga, yung mga lugar na may warning signal, posibleng makaranas ng mga pag-ulan, paminsan-minsan pagbugso ng hangin. At paalaala po, no, habang lumalapit yung bagyo, posibleng may mga matataas pa tayong warning signal at dumami pa yung mga lugar na may warning signal. Particular na dito nga sa Northern Luzon at ilang bahagi nga ng Central Luzon, Rafi. Gaano po kaya katinding ulan yung dala nitong Marce at ano magiging epekto nito dito sa mga dinaanan na ng mga nakaraang bagyo? Well, sa nakikita po natin pagkilos ng bagyong si Marce ay wala naman ito inaasang direktang epekto sa mga lugar na previously naapektuhan ni Christine, in particular sa Bicol region. No? Kung makakaranas na ng pag-ulan dito sa nabanggit nating lugar ay posibleng mga light to moderate lamang. Ang talagang inaasahan natin pantindi ang mga mararanasan pag-ulan ay itong nakararaming bahagi ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon. Ganun pa man, patuloy tayong magbibigay ng update habang lumalapit yung bagyo. Magiging madalas ang issuance natin na ating Tropical Cyclone Bulletin. Ganon din na ating weather advisory patungkol sa mga malalakas na ulan. Idadagdag ko pa yung mga gale warning natin, yung kondisyon ng mga karagatan, lalo-lalo sa paligid ng Northern Luzon area. Posibleng madagdagan po yung mga lugar na yun. Kaya hanggat maaari kapag may gale warning na, alam po natin na may papalapit na bagyo, iwasan na pong lumaot ng matagal yung mga kababayan natin or lumaot pa sa mga karagatan nga sa paligid ng Hilagang Luzon. Dito po sa Metro Manila, ano magiging epekto ng Marce? Well, ang nakikita natin, Rafi, kung magkakaroon ng pag-ulan dito sa Metro Manila, habang lumalapit si Marce sa Northern Luzon, ay posibleng dala ng tinatawag nating northeasterly surface wind flow, yung parang hilaw na amihan. Hindi natin nasa na magkakaroon ng maraming pag-ulan na directly associated with Marce dito sa Metro Manila ngayong darating na weekend. Pero yun nga, yung nabanggit kong lugar, yung lugar sa Northern, ilang bahagi ng Central Luzon, lalong-lalo yung mga warning signal, ay maging handa po sa mga bukod sa ulan, malalakas na hangin na dala ng bagyo si Marce. Ano naman pong ibig sabihin ng cloud cluster malapit sa Mindanao? Anong magiging epekto nito? Well, tinitingnan nga natin sa ating latest satellite imagery ay bagamat
mako-consider natin ito sa trough or yung parang extension ng bagyong si Marce, asahan natin na posible pa rin itong magdulot ng mga light to moderate na pag-ulans, lalo-lalo sa silangan at katimugang bahagi ng Mindanao. Patuloy din natin i-monitor at kung kinakailangan ay mag-issue po ang ating Pag-asa Regional Services Division dyan sa may bandang Mindanao ng mga localized thunderstorm at rainfall advisory patungkol sa cloud cluster nga dito sa silangang bahagi ng Mindanao. Ayan, abangan po natin yan. Maraming salamat sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat din po at magandang umaga sa lahat. Si Chris Perez ng Pag-asa.